At papagpalan Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, muli aming itiyataas, niluluwalhati, ang dakil at makapangyarihan pangalan. Malapay ng Jesus, kami po nagpupurik, papasalamat. Muli sa iyong kabutihan, sa kami ay malaya, na ikaw ay napaglingkuran. Salamat sa iyong paglangis. Sa bawat bahagi, yugto na yung balgawain, malapanginoon, hallelujah. Simula sa aming makalangit na awitin, sa mga patutuo na yung manak, nahayag ngayong kabutihan na yung kapangyarihan. Maraming salamat, malapay noon. As mga awitin na yung mga awit na ikaw ang kumilo sa aming kalagitnaan, na muli amin nadama yung matamis banal na presensya sa lahat yung matatapatan yung mga anak, na patuloy nagkakalob sa iyong gawain at sa mga pagkakataong ito, malapay noon. Pagpalain mo po yung dakilang salita na aming pag-aaralan, ngunit bago po lahat kami po sama-sama, lumalapit sa yung dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi, sa unat dalangin namin minamahal magulang siya mula Pastor Wildy Estrada Almeida, kami ipatawarin o Diyos sa lahat ay pagkulang pagkakasala, malapay noon, maging yung abang lingkod sa ganang akin, na kayo walang magagawa, di ako karapat-dapat, sapagkat ako isang makasalanan, malapay noon, ako yung kahabagat patawarin, pangunahan mo po ako o Diyos, bigyan mo po ako ng karunungan at kalaman na ipangaral, ayon dakilang salita, na ito'y maging pagpapala, nawa sa aking pagtayong ito, huwag akong maging katitisuran, malapay noon, bigyan mo po, gawin po akong pagpapalang espiritual sa umagang ito, sa unat dalangin, na aming minamahal magulang sa iyo, buksan mo po ang puso't pangunawa, lahat ng mga anak, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, ito po ang aming samot dalangin, at sa makapangyarihang mong pangalan, malapay ng Jesus, sama-sama namin sila sa way, pinapalayas, lahat ng hadlang at gawa ng kaaway sa pag-aaral, yung dakilang salita, di pagkaunawa, pagkaantok, pagkabahabahagi ng puso at isipan, pagka-distract, cast out in Jesus' name, hallelujah! Satan be frozen, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalaking Diyos at ang pinakamataas na pagpupuri. Pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol sa nag-isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at agad din po ang ating pagbigay galang, pagrespeto sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, sa lahat po ng kanyang mga anak, manugang at apo, sa lahat po ng Almeida Children, Almeida Family, at maging sa patuloy po nating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena Common Almeida, at ang pagbati rin po sa lahat ng ating minamahal mga kapatid, mga baguhan, mga bisita, sa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Everybody say praise the Lord! Lahat po yung makapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At ngayon po mga minamahal, ating po pag-aralan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na ito po ay makapagpapalakas ng ating panampalataya. Ngayon po mga minamahal, paano natin may ipakita yung ating panampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Paano natin maipakita mga minamahal na yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Yung tunay na anak ng Diyos at mananampalataya mga minamahal ay at yung tunay na may pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon ay nakikinig ng kanyang salita. Nagpapahalaga mga minamahal sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kumbaga mga minamahal, hindi sapat yung tayo ay narito lamang. Kahit tayo narito mga minamahal, at ang ating puso at isipan ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, hindi rin po malulugod ang ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Kaya kung inibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y makinig ng kanyang banal na salita. Kaya kung tayo po'y nandiyan sa labas, nasa likod, hawak natin ay mga cellphone, kumbaga mga minamahal, hindi malulugod ang Diyos sa mga bagay na yan. Kumbaga nahati yung ating atensyon, nahati yung ating puso, yung ating pakikinig. Minsan mapakinggan natin salita ng Diyos, minsan hindi, sapagkat meron tayong ibang pinagkakaabalahan. Ayaw ng Diyos mga minamahal ang ganyang bagay. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, yung ating buong puso na pakikinig. Ayaw ng Diyos na siya ay may kahati.
Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Diyos ay papaanay buguin. Kaya tayo po mga minamahal, ay kumbaga makinig tayo ng lubusan. Ngayon po mga minamahal, ang pagiging anak ng Diyos at tunay mananampalataya, pagiging tunay na Kristiyano, hindi po ito tumutukoy sa kung gaano karami yung ating pera, gaano karami yung ating tiyatangkilik na mga material na bagay. Kundi ang tunay na mga Kristiyano at anak ng Diyos ay tumutukoy sa isang tao na ginaganap ang ipinamumuhay ang banal na kalooban ng ating pinakamamalaking Jesucristo. Amen? Puri po ang ating pinakamamalaking Diyos. Kaya dito mga minamahal ay ating pong gawin na ating pamuhay ang banal na salita ng ating pinakamamalaking Diyos. Sa aklat po ng Mateo 10:37, dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 10, talatang 37. Ang umuibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen, hallelujah. Maliwanag mga minamahal na ang nais ng Diyos, siya lamang yung ating iibigin. Dahil ang sabi ng 37 mga minamahal, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So ibig sabihin mga minamahal, kung tayo ay umiibig sa isang tao ng higit kaysa ating malapang ng Jesus, hindi po tayo karapat-dapat. At kung tayo umiibig sa mga material na bagay o sa salapi o iniibig natin ang mundong ito na mga sigit sa ating pinakamamalaking Jesucristo, hindi po tayo karapat-dapat, hindi po tayo makakapasok sa karinang langit. Amen? Sapagkat maliwanag mga minamahal na ang mga ating ibigin o nang higit kay sa ating malapay noon, ang Diyos po hindi malulugod. Ang nais ng ating malapay noon, mga minamahal, ay siya lamang yung ating iibigin o paglilingkuran. Walang sino man, mga minamahal, na ating itataas, kundi ang pangalan lamang na ating pinakamamalapay Jesucristo. Sapagkat sabi dito, mga minamahal, kahit ating magulang, ating mga kapatid, hindi po natin sinasabi na huwag natin sila mahalin. Mahalin natin sila at ibigin, pero huwag pong hihigit kaysa ating malapay Diyos. Kumbaga mga minamahal, ibigin natin sila bilang mga gulang at mga kapatid, pero ang ating pinakamamalapay Diyos, mas ibigin natin ng higit kaysa kanila mga minamahal. Dahil dito, kung hindi natin gagawin na mga bagay na ito mga minamahal, ang sabi dito, hindi tayo karapat-dapat sa ating malapang Diyos. So kapag tayo hindi naging karapat-dapat sa ating pinakamamalaking Jesucristo, mga minamahal, hindi po tayo makakapasok sa karyan ng langit. So, yun po ang ating isipin mga minamahal. Huwag po tayong iibig sa mga material na bagay. Huwag nating iibigin ang sanlibutan ito. Kundi sasabi ang iibigin lamang natin ay ang ating pinakamamahal pa Jesucristo. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya tayo po ay makinig na mainam mga minamahal. Alam ko po na kayo ay inaantok na. Amen? Pero sikapin po natin sapagkat maikli lamang mga minamahal sapagkat kung tayo tunay na anak ng Diyos ay ating pahalagahan ang pakikinig ng kanyang dakilang salita. Sa aklat po ng unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10.
Pagbasa sa aklat ng unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10. Datapat ang mga nagsipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Diyos. Ito po mga minamahal ay pinapalaala ang balakasulatan na yung pag-ibig, yung pagnanasa ng bawat tao na yumaman ay sa magnasa na o umibig sa pera o sa salapi. Dito ito mga minamahal, yung isang bagay na nagiging dahilan kaya ang tao mga minamahal nahuhulog sa kasalanan. Dahil sa pag-ibig sa mga material na bagay, pag-ibig sa kayamanan. Kaya sabi dito, datapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo. Kumbaga mga minamahal, yung mga salapi, kayamanan, ito isang silo minsan sa tao. Kapag tayo po ay nagpaalipin sa mga material na bagay, dito po tayo mahuhulog sa pagkakasala. At sa silo na maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa maraming mga kalumbayan. So mga minamahal, kumbaga yung salapi at kayamanan, ito ay isang bagay na dito mga minamahal, yung tao ay nahulog sa pagkakasala dahil sa pag-ibig sa salapi at sa kayamanan. So mga minamahal, mali ba yung tayo ay maging mayaman o maging Kristiyano? Wala pong mali doon mga minamahal. Sapagkat mismo ang ating pinakamamalapang Diyos, may kayamanan. Mayroon siyang ginto, mayroon siyang pilak. Lahat ng kayamanan, lahat ng bagay nasa ating pinakamamalapang Diyos Kristo. Pero ang mali mga minamahal, yung tayo ay umibig sa kayamanan o umibig sa pera. Dahil kaya ito sinasabi mga minamahal, dahil dito maraming tao ang nagkakasala. Kahit minsan mga Kristiyano, mga minamahal, nahuhulog sa pagkakasala dahil sa pagnanasa ng kanilang mga puso, mga minamahal, na sila ay magkaroon ng kayamanan at sila ay umibig sa salapi. Kaya sinasabi ng balakasulatan mga minamahal, ang pag-ibig sa salapi, ugat. Ito yung dahilan mga minamahal na maraming tao nagkakasala. Maraming tao mga minamahal ang nakagagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat para lamang sila ay magtamo ng kayamanan dahil sa kanilang pag-ibig sa salapi. So ito ang aayaw ng ating malapano mga minamahal na mangyari sa atin. So hindi man natin sinasabi na masama ang yumaman, hindi po. Pero kung ikaw ay mayaman at yung kayamanan mo naman ay ginagamit mo sa mabuti, kumbaga ginagamit mo para pagsuporta sa banal na gawain, hindi po yan masama mga minamahal, mabuti yan. Lalo kang pagkapalain ng ating pinakamamalapang Diyos. Pero kung yung iyong kayamanan, mas iniibig mo ng higit kaysa ating malapang Diyos Kristo, yun po ang mali mga minamahal. Yung ibigin natin ng mga material bagay ng higit sa ating malapang noon. Kaya nga po ito yung pinapalaala ng ating dakilang Diyos mga minamahal na wag nating nasain pa. Kumbaga tayo naman mga minamahal ay dahil may mga Kristiyano mga minamahal na pagdating sa ganitong bagay, hindi nila ito mapanghawakan
salita ng Diyos. Hindi nila mapanghawakan yung kalang panampalataya. Kapag dumating na sa kanila mga minamahal na nais nila sila yumaman. Pero kung ikaw ay patuloy maglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo, patuloy ka magsisikap na ipamuhay ang banal salita ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay tatawaging pinakamayaman. Dahil yung tunay na kayamanan nagmumula sa ating mahal na Panginoon, ito ay ibibigay sa iyo ng ating dakilang Diyos. So sinasabi natin mga minamahal, ang Diyos ay mayaman, totoo po yan. Lahat ng kayamanan nasa ating mahal na Panginoon at maaari niyang ibigay ang mga kayamanang yan sa lahat ng nais niyang bigyan. Amen? Pero diyan mga minamahal, wag nating ibigay ng kayamanan ng higit kay sa ating mahal na Panginoon para po tayo wag mahulog sa pagkakasala. Sa aklat po ng Santiago 4:4, ating pong basahin mga minamahal. Dito po sa sulat ng Santiago, Kapitulo 4, talatang 4. Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Maliwanag mga minamahal, kayo mga mangalunya, hindi baga ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig, maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. So mga minamahal, bilang tayo mga tao, tayo po ay narito sa sanlibutan, hindi po natin may iwasan na tayo ay makisalamuha sa maraming tao. Hindi po natin sinasabi na masama makipagkaibigan sa mga tao, hindi po mga minamahal. Pero yung sinasabi dito, ang punto dito mga minamahal, yung ibigin mo, yung sanlibutan, kumbaga yung ibigin mo yung mga gawa ng sanlibutan, kumbaga tayo makiisa sa mga gawain makasanlibutan o pakikipagkaibigan sa kanilang mga gawa o tayo makikipagkaisa mga minamahal, yun po ang mali. Kumbaga, yung pakikipagkaisa natin sa kanilang mga gawa na hindi kay kaluban ng ating mahal na Panginoon. Sabihin, ito pala isang bagay, mga minamahal, na pakikipag-away sa Diyos. Kaya sino man nga mag-ibig, maging kaibigan na sa libutan, magiging kaaway ng Diyos. So, ibig sabihin mga minamahal, yung mga gawa na makasanlibutan, yun po ang sinasabi. So, tayo ay hindi natin maiwasan na tayo makipagkaibigan sa ating mga kapwa-tao. Bilang tayo ay narito pa mga minamahal. Pero siya sabi dito, iwasan natin na tayo ay makiisa sa mga gawa nila na hindi kaluban ng ating mahal na Panginoon. Pero yung tayo makipagkaibigan sa kanila, tayo kumbaga, bilang tayo ay tao, so, yung puso natin ay tayo nakikisama. Minsan, tayo ay nakikipagkaibigan. So, hindi natin maiwasan tayo makipagkaibigan dahil tao tayo narito pa. Maraming mga tao na ating makakasalamuha. Amen? Pero yung sinasabi dito, ang punto mga minamahal, ay huwag tayong makikisa doon sa mga gawang makasanlibutan sapagkat ito pala mga minamahal ay isang pakikipag-away sa Diyos. So kapag ikaw ay gumawa ng ganitong bagay, ikaw ay naging nakipag-away sa Diyos, so wala kang puwang na ikaw ay makapasok sa karya ng ating pinakmamalapan Jesus sapagkat ikaw ay nakikipag-away sa Kanya. Pero kung gagawin mo, susundin mo ang kaluban ng ating pinakamamalapan Jesucristo, itong mga minamahal ay isang bagay na malulugod sa iyo ng Diyos. Mayroon kang puwang para ikaw ay makapasok. Kaya itong mga minamahal ay pinapalaala
ng banal na kasulatan. Pinapaalaala ng ating pinakamamalapan sa Kristo na ating iwasan na tayo makipagkaibigan sa sanlibutan sapagkat ito ay direktang pakikipag-away sa ating pinakamamalapan sa Kristo. So ibig sabihin, yung hindi natin pagsunod, yung hindi natin pagtalima sa kaluban ng ating pinakamamalapan sa Diyos, ito'y pakikipag-away sa ating pinakamamalapan sa Kristo. Yung din natin minsan mga minamahal, pagdalo kahit tayo ay may pagkakataon, ito isang bagay na tayo nakikipag-away sa ating pinakamamalapan sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, sinasabi ito ng banal na kasulatan para tayo makaiwas. Kumbaga mga minamahal, ating malaman na ang pagiging Kristiyano natin ay kumbaga ito'y masilan. Hindi na tayo gaya ng dati mga minamahal na pwede natin gawin ang lahat na kahit walang sumasaway sa atin, walang pumipigil. So kung ating maiisip mga minamahal, nung araw, gaya namin mga minamahal, kami naroon sa mga bisyo, nasa mga pagsusugal, paglalasing. So wala pong umuusig sa amin. Kumbaga walang sumasaway. So ngayon mga minamahal, na tayo ay naging mananampalataya, tayo ay binago na natin dakilan Diyos, saka lumalabas yung maraming pang-uusig, yung maraming pangungutya. Kumbaga, dapat nga sila matuwa. Pero kabaliktaran mga minamahal. Bakit? Sapagkat hindi nila nauunawaan mga minamahal. Akala nila mga minamahal yung nung araw yung ginagawa nila, yung, kahit sa ngayon ginagawa nilang pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa makasanlibutang gawain, okay lang. Pero sa atin, hindi po mga minamahal, alam natin na kapag ginawa natin mga bagay na gawang makasanlibutan, tayo nakikipag-away sa ating pinakamamalapan sa Kristo. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamalapan sa mga minamahal. At tayo po ay tuloy-tuloy na mga minamahal sa ating pinag-aaralan sa unang aklat ng Juan, 1:9. Sa aklat ng unang sulat ni Juan, Kapitulo 1, talatang 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo papatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakmamalapay sa Kristo. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin. So mga minamahal, ang mga tunay na anak ng Diyos ay nababatid niya yung kanyang pagkakasala. Yung tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, kapag ka nagkasala, lumalapit agad sa ating pinakamamahal pa Hesus Kristo, umiiyak, humihingi ng habag, humihingi ng tawad. Kaya sabi dito, ating dakilang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen? Pero kung ang isang tao, isang mananampalataya, mga minamahal, ay nagkakasala, araw-araw, kumbaga, naging natural na sa kanya yung kanyang mga pagkakasala, o sinasadya niya, mga minamahal, ito po yung isang bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, baka maubos na yung pagpapatawad ng Diyos ng ating pinakamamalapan Hesus. Kung ginagawa natin o sinasadya na natin o naging habit na natin ang ganung bagay. Kaya sinasabi dito mga minamahal na kung sinasadya natin mga minamahal, ay wala na tayo, sabi ng banal na kasulatan, wala nang haimpang natitira. Pero kung ating pinapahayag mga minamahal, tulad ng isang tunay na anak ng Diyos, inaamin o kanyang pagkakasala, nagpapakumbaba, ay tapat ang Diyos. Pero kung atin naman lagi ng araw-araw
lagi na nating ginagawa, sinasadya, o naging natural na, ginagawa na nating kumbaga mga minamahal ay buhay na natin ng ganung bagay. Ito po yung siyang nakakalungkot na bagay. Kaya ito po mga minamahal, kapag tayo nagkasala, sabi ng banal na kasulatan, ay iwasan na natin. Pigilin natin ating mga sarili, mga minamahal, na kung nagawa natin, wag na natin gawing muli. Dahil kapag lagi po natin ginagawa, mga minamahal, ang Diyos po ay hindi na malulugod sa ating mga ganyang mga bagay. Purihin natin pinakamamahal na Hesus Kristo at sa aklat po tayo ng Hebreo, mga minamahal. Kapitulo 10, talatang 26. Dito po sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 10, talatang 26. Sabagat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. So maliwanag mga minamahal, kung ating sinasadya pagkakasala pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Amen? So mga minamahal, pagkatapos nating makilala ang katotohanan, ay tayo ibabalik pa rin doon sa dati nating kinagawian, sa dati nating mga ugali o buhay, na tayo ay hinango na natin malapay noon, tayo kanyang nilinis, wala nang hain pa, wala nang natitira pang kumbaga, hindi na muli ang ating malapay noon ay magsasakripisyo para lamang ikaw ay tubusin sa pagkakasala. Wala na po mga minamahal. Kaya sinasabi dito, wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Kumbaga mga minamahal, hindi na muling gagawin ng malapay noon na siya magsakripisyo para tayo ay yung taong makasalanan ay muling tubusin. Sapagkat sinasabi dito at maliwanag na pagkatapos nating matanggap ang katotohanan, ikaw ay muling bumalik sa dati mong buhay na ikaw ay nasa buhay makasalanan, ay hindi na gagawin muli ng Diyos para ikaw ay tubusin. Kumbaga mga minamahal, kagaya ng inahing baboy mga minamahal, na nalinis na, hinango na siya sa putikan, nilinis, ay muling nagbabalik doon sa pusali. Siya nagiging muli siyang madumi. Ganun minsan mga minamahal ang halimbawa ng Kristiyano na nakilala na ang katotohanan, nilinis na ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, pinatawad na sa kasalanan, muling bumalik sa dating buhay makasalanan, kagaya siya ng siyang inahing baboy na nilinis, muling naglubalob sa putikan. Kaya nagiging maduming muli. Amen? Ganun din ang taong mga minamahal. Kumbaga, sinasabi ng banal na kasulatan, kapag nakilala mo ang katotohanan, ikaw ay pinagpala, pinatawad, nilinis, muli kang bumalik. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, lalo nagiging masama ang huling kalagayan ng taong ito. So, ibig sabihin mga minamahal, yung pag-alis natin o pagtalikod sa ating pinakamamahal pa Hesus Kristo, hindi po ito magiging pagpapala. Ito ay magbubunga ng pagkapahamak ng isang tao. Kaya sinasabi, hindi nagiging, lalong nagiging masama ang kalagayan ng taong ito. Hindi nagiging mabuti o hindi nagiging pagpapala para sa tao. Na matapos nang makilala ang katotohanan, matapos pagpalain, hindi pinahalagahan, hindi nagpatuloy, tumalikod, ito ang nagiging bunga. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito'y kanyang ikamamatay. Amen? Kamamatay mga minamahal na kanyang pananampalataya, yung kanyang spiritual. Mawawala na mga minamahal.
at siya ay mapapahamak. Kaya ito sinasabi mga minamahal, pinapaalaala ng ating mga Panginoon para wag po tayong humantong na tayo ay mawala pa sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sapagkat napakahirap mga minamahal, maraming mga Kristiyano nakaranas ng sila ay mawalay sa ating mga Panginoon. Naranasan nila ang hirap. Kumbaga, totoo sinasabi ng kasulatan, lalo nagiging masama ang kanilang kalagayan, hindi naging pagpapala sa kanila. Kaya ito mga minamahal, sa kanilang panumbalik, sila ay nakabalik, ito ang kanilang sinasabi, pinapahayag na wag na nating naisin o wag nating hangarin na tayo ay wag nating ibigin na tayo mawalay sa ating pinakamamahal na Diyos. Napakahirap po mga minamahal. Mahirap na mawalay ka sa ating mga Panginoon dahil wala ng Diyos na tutulong sa iyo. Wala nang hahain pa patungkol sa kasalanan. So wala ka ng choice mga minamahal dahil hindi na muling bababa ang ating mga Panginoon para magkatawang tao para ikaw itubusin. So mga minamahal, kaya habang tayo ay naririto, tayo may pagkakataon, tayo may lakas na maglingkod sa ating mga Panginoon, gawin natin, sikapin natin mga minamahal na ating magampanan o magawa natin yung kaluban ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sapagkat kapag tayo nawalay pa at dumating ang ating mga Panginoon, wala na po tayong choice para tayo ay muling makabalik o tayo muling tubusin ng ating pinakamamahal na Hesus. Sa huling bersikulo mga minamahal, sa aklat ng Apokalipsis 3:15, tayo po magsigising na mga minamahal sa mga naidlip o nakakatulog. Tayo nasa huling bersikulo na. Sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 15. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Hesus. Ang sabi, nalalaman ko ang iyong mga gawa. So alam pala mga minamahal ang ating pinakamamahal na Hesus, yung lahat ng ating kilos, lahat ng ating gawa, nilalaman ng ating puso. Kung ikaw baga ay kahit ikaw ay dumadalo, ay ikaw ay malamig. Kaya sabi dito, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man, ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. So, ibig sabihin ito'y tumutukoy mga minamahal sa isang Kristiyano na matapos na makakilala sa ating mga Panginoon, ay mas inibig pa niya yung mga kanyang mga tinatangkilik, yung kanyang kayamanan. Kumbaga mga minamahal, mas inibig niya yung kanyang kayamanan na iniisip niya na ito yung isang napakahalagang bahagi sa kanyang buhay. Amen. Hindi niya inisip mga minamahal o hindi niya inibig yung pangako ng ating pinakamamahal na Hesus, yung iniaalok na kaligtasan ng ating mabait na Diyos. Mas pinahalagahan niya yung kanyang mga tiyatangkilik na ito yung para sa kanya ay napakahalaga sa kanyang buhay. Amen? Pero ang tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang mahalaga sa kanilang buhay ay ang paglilingkod sa ating mga Panginoon. Ang mahalaga sa kanila, mga minamahal, magampanan yung tungkulin sa ating mabait na Diyos. Kaya sinasabi dito, mga minamahal, na nalalaman ko, kumbaga, mga minamahal, ang nais ng Diyos, mga minamahal, tayo maging mainit na Kristiyano na habang tumatagal, umiinit, ay lalong nagiging banal, lalong nagiging masikap sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya sinasabi dito mga minamahal, kaya sapagkat ikaw ay malamig at hindi mainit o malamig man, isusuka kita sa aking bibig. So ibig sabihin mga minamahal, kapag ikaw ay sinuka na ng ating mahal na Panginoon, wala ka na rin karapatan, wala kang hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng ating mahal na Hesus Kristo dahil ikaw isinuka na. Kumbaga, ikaw ay itinapo na,
inalista sa iyo, mga minamahal, yung iyong karapatan na ikaw makapasok sa kaharian ng langit. Kaya, mga minamahal, ang sabi dito, kapag ka ikaw ay isinuka ng ating mula Panginoon, wala ka ng, kumbaga, nakakaawa ang magiging kalagayan. Kaya sabi dito, mga minamahal, bilang tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mananampalataya na binagot pinagpala ng ating mabait na Diyos, kumbaga naranasan naman natin yung pagpapala ng ating mula Panginoon, so ating pagpatuloy, tayo magpakainit na. Ang mundo natin ay hindi na normal ang nagiging kalagayan. Nakakatakot na mga minamahal sa nangyayari sa ating daigdig. Mga bagay na ngayon lamang nararanasan ng maraming tao. Napakaraming tao, mga minamahal, ang kumbaga namatay na hindi nakakakilala sa ating mga Panginoon dahil sa mga kaguluhan. So wala na silang pagkakataon. Pero tayo, mga minamahal, na may pagkakataon, may lakas, malaya na nakapaglilingkod sa ating mga Panginoon, huwag natin sayangin. Huwag natin pabayaan, mga minamahal, sapagkat ito na yung ating buhay nga tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya huwag natin sayangin habang tayo ay habang hindi pa nagbabalik ating mga Panginoon, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, tayo naman po ay patuloy na gumawa sa kaluban ng ating pinakamamahal na Hesus. Amen? Bakit, mga minamahal? Dahil ito lamang yung ating pag-asa, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Siya lamang, mga minamahal, ang makapagbibigay ng kaligtasan, makapagbibigay ng buhay na walang hanggan at wala nang iba pa. Kaya ito mga minamahal, ating pong ang buhay na walang hanggan, ito ay ibibigay ng Diyos sa mga Kristiyano na magpapatuloy, magtitiis hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo umawit, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Awitin po natin yung maging sino ka man. Amen. Hallelujah. Maging sino ka man, kung inisip mo wala sa'yong nagmamahal, isang dakila nagmamahal sa'yo ng lubusan. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Yang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Ako'y maglilingkod habang nabubuhay sa mundo. Hallelujah. Ayaw kong tuluyan lumayo kay Jesus na pinagkagawin. Hallelujah. Ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig niya, hallelujah, Lord to Jesus, binigyan ako ng halaga. Basahan lamang, pinulong niya
pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Hallelujah. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Minsan pa mong minamahal dahil sa pag-ibig niya, hallelujah, binigyan ako ng alaga. Kahit basaan lamang, inulog niya ako binihisan. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't sasahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y nabuhay sa mundo. Habang ako'y nabubuhay sa mundo. Habang ako'y nabubuhay sa mundo. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating pinakmamalapan Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng awitin, hallelujah. Huwag nating isipin na wala sa ating nagmamahal. Mayroong siyang dakila na pag-ibig. Na tayo na isang marumimbasan, isang makasalanan, tayo hinango, binihisan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Amen, hallelujah. Kaya huwag po nating isipin, hallelujah, na wala nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya tayo po ay magpatuloy mga minamahal. Sikapin po natin na patuloy natin maluwalhati ang dakilang pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesucristo. Mga minamahal, tayo po ay magkaisang manalangin sa ating mga pangailangan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Tayo po ay sabihin natin, tayo magsumamo sa ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, upo dakil at papagpalan Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po ang pinakamamahal na Jesucristo, kami lumalapit sa iyong dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi sa unat panalangin ng minamahal na pastor, kami yung kabagat, patawarin sa lahat tayong pagkukulang, pagkakasala. Malapanoon, narito po ang iyong mga anak sa kalang mga panalangin, kahilingan sa iyo, ikaw po nakakalap, nakababatid, ipagkaloob mo po sa iyong malang kapamaraanan, malapay noon, pagpalain po sila sa araw-araw ng kalapang muhay, igabay at patnubay, ipagkaloob po sa kanila, lahat ng pangailangan, pinansyal, material, espiritual at pagpapala, malapay noon kami yung kahabagan na sa aming paglingkod sa iyo. Hallelujah, bigyan mo po kami ng kainitan, kasigasigan, dagdagan mo pa po ng aming panampalataya. Kami iyong panghawakan, O Diyos, na sa gitna mo ng mga pagsubok, kahirapan, pag-usik, patuloy ka namin mapaglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik. At amin din po idadalangin sa iyo, Diyos, sa aming mga mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo. Nawa, bago ka magbalik, bigyan mo sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo sa mga kapatiran namin na tumalikod, O
hindi na dumadalo, sila yung kahabagan, muli mo silang bigyan panampalataya, muli mo silang ibalik, ikaw po ang gumawa ng kapamaraanan na sila'y muling makapanumbalik sa iyo, maging amin din po idadalangin ang mga kapatiran namin, nasa mga pagkakataong ito, nasa banig pa rin ang karamdaman, maging malaka po sa kalambuhay, hipuin po pagpalang kamay, bigyan po sila ng tunay na kagalingan sa mga baguhan naming kapatiran, patuloy po silang panghawakan, O Diyos, bigyan mo po sila ng kalakasan, kagalingan, na sila makapagpatuloy ang paglingkod sa iyo, at amin din po idadalangin sa iyo malapanahon lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, ikaw po magpala, pangailangan yung balagawain, malapanahon sa mga kagastusan, malapanahon sa darating na anniversary sa araw ng bukas, malapanahon ikaw po magpala at manguna, malapanahon sumaamin ka sa araw-araw namin pamuhay, namin magawa ang iyong banal na kaluban, O Diyos, hallelujah. Sa unat lalangin, namin minamahal magulang sa iyo, pagpalain po lahat yung mga anak, sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Hesus Kristo, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay magkaasya natin sa wayin, lahat na gawa ng kaaway sa ating buhay, tayo po ay manampalataya na mismo sa iyong pagkakasout ng iyong karamdaman, ang kinin mo na ikaw ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dahil ang bawat sa ating mga minamahal, binigyan ng kapangyarihan ng ating malapang Diyos na ipapatong ating mga kamay sa karamdaman. Ito ay gagaling ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman, ang kanang kamay sa ulo. Mga minamahal, tayo pa manampalataya sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Pudakalat papagpalan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Hesus Kristo, sa umagang ito, sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, pinapalayas, ang lahat ng kaaway sa aming buhay, problema, kahirapan, panghina, palulupaypay, kasaut in Jesus' name, karamdaman, arthritis, diabetes, asthma, sipon, trangkaso, cancer, kasaut in Jesus' name, pagka-paralyzed, pagka-stroke, kasaut in Jesus' name. Hallelujah! Kasaut in Jesus' name. Hallelujah! Karamdaman, problema, kahirapan, kasaut in Jesus' name. Hadlang sa mga pagpapala, kasaut in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Puri po ating dakilang Diyos mga minamahal, at tayo po ay tumalon, lulukso 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! At ito po ay lingwahe makalangit na may kapangyarihan para lumayas ang masamang espiritu ng karamdaman o anuman o problema. Hallelujah. Sabay-sabay po mga minamahal, lulukso 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo.